Pinag-aaralan ng House Justice Committee ang desisyon ng Commission on Audit na nagpabasura sa apela ng Office of the Vice President kaugnay sa Notice of Disallowance para sa mahigit 73 million peso confidential funds noong 2022. Sabi ng isang miyembro ng komite, maaaring basehan ito para masabing may impeachable offense si Vice President Sara Duterte. Balita natin ni Tina Panganiban Perez. Sa Commission on Audit Decision Number 2026-171 na may petsang April 10, unanimous ang chairperson at dalawang commissioners ng COA sa pagbasura sa apela ng Office of the Vice President sa Notice of Disallowance sa mahigit 73 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022. Magugunitang noong December 21 hanggang 31, 2022, ginamit ng OVP ang 125 million pesos na confidential funds. Pero mahigit 73 million pesos dito ang disallowed ng COA. Kasama rito ang mahigit 69 million pesos na halaga ng pabuya in cash, in kind at gamot sa mga informant na sabi ng COA ay dapat suportado ng mga tamang dokumento na magpapatunay na matagumpay ang isinagawang surveillance operation. Sagot ng OVP, matagumpay ang operasyon nila dahil wala namang nangyaring aberya na konektado sa seguridad. Pero sabi ng COA, hindi ganun yun. Kasi dapat magsumite ang OVP ng accomplishment report na may breakdown ng pinagamitan ng confidential funds at bakit masasabing nagtagumpay ang mga ito. Disallowed din ang 3.5 million pesos na pinambili ng mga mesa, upuan, computers at printers. Sabi ng COA, kailangang may official receipts o sales invoice ang mga ito at hindi lang acknowledgement receipts. Sa apela ng OVP, sinabi nitong nalabag ang karapatan nito sa due process. Bagay na pinabulaanan ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Tingin ni House Justice Committee member Representative Terry Ridon, magiging basehan ang COA decision para sabihing nagkaroon ng impeachable offense ang bise. So the fact that the Vice President and two of her OVP officials are being asked to return 73 million is already the proof that that the use was improper, that the use was irregular, that there was a misuse of confidential funds. And therefore, I think as far as the House is concerned, it will basically rise to a level of an impeachable offense, particularly betrayal of public trust. Kasi syempre, public office is a public trust. Yung pong ganito pong paggamit ng pera, people had been jailed for less. Sabi ng isa pang miyembro ng Justice Committee na si Representative Joel Chua. Dito lumalabas, it's either mali yung paggamit, hindi nagamit ng maayos, or hindi na-justify yung paggamit. So, either sa kung ano man doon, ibig sabihin talaga may problema sa paggamit. Or hindi talaga mapaliwanag kung paano nagamit. Panawagan ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V na endorser ng Cabrera impeachment complaint, ibalik ni VP Duterte ang 73 million pesos at panagutan ang kanyang nagawa. Pero kapag isinauli ba ng bise ang 73 million pesos, wala na siyang impeachable offense? Hindi din po ma-absolve kung meron pong impeachment proceedings laban sa kanya. Kasi nga, yung pong acts ng misuse of confidential funds would constitute already a betrayal of public trust and impeachable offense ho yun. So, we will continue to proceed against the Vice President even if she actually returns yung pong 73 million. Inudyo ka naman ni Manila Representative Bienvenido Abante na nag-endorso rin sa Cabrera impeachment complaint si VP Duterte na humarap sa House Committee on Justice imbis na idaan sa mga press release at social media post ang kanyang mga paliwanag. Naniniwala ang ilang miyembro ng House Committee on Justice na mabigat ang mga nalantad na sa komite laban kay Vice President Sara Duterte. Pero may pagkakataon pa raw siyang kontrahin ang mga ito. Well, kung sa bigat at bigat, masasabi natin may puntos. Pero syempre, hindi mo naman po pwedeng sabihin na may probable cause na agad kasi hindi pa naman tapos yung committee hearing. O pwede pang magsumite ang defense ng kanilang mga ebidensya to disprove, di ba, or to rebut lahat ng mga allegations sa kanila.
Kaya nga po yung determination ng probable cause, sa dulo pa yan. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ni Duterte at ng OVP. Bukod naman sa 73 million pesos na disallowance, sabi ng COA, may isa pang notice of disallowance silang ipinadala sa OVP para naman sa 375 billion pesos confidential funds para sa first, second at third quarter ng taong 2023. Hindi malinaw kung nasagot na ito ng OVP. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News.